Ang 4-piece, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4-piece program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. So yun mga idol, nakakalungkot po itong sinabi ni Senador Amy Marcos, lalong-lalo na po kung member kayo ng purpose. Dahil ang purpose po daw ay tinanggalan o binawasan ng 50 billion na pundo. So ang mawala po o hindi na po makatanggap ng purpose ay aabot po ng 4.4 million member. At yan po ay mga legitimate. At hindi na po sila makakatanggap dahil 50 billion po ang kinaltas na pundo para sa purpose. Kaya nakakalungkot po talaga ito. Kaya pakinggan po natin mga idol ang kabuuhang interview kay Senador Amy Marcos. Ang 4-piece, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4-piece program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. Nawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Sabi niyo po, ayaw niyo po talagang pirmahan yung report. Ha? Ayaw niyo pong pirmahan yung report as of now. Oo. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Ang yung DSWD, 50 billion na nawala. Ang 4-piece, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4-piece program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. And you were not informed beforehand. Wala, nagkagulatan na lang. Pero eto nga, baka mag-privilege speech na ako kasi maraming kababalaghan. Ma'am, napapadala siyang So yun na nga mga idol, narinig po natin ang sabi ni Senador Amy Marcos na 50 billion ang tinanggal para sa purpose. Kaya aabot ng 4.4 million ang mawawalan na po ng sustento galing sa purpose. Napakarami po nun. Sobrang dami. Paano na lang yung mga pamilya na talagang umaasa sa purpose? Paano na lang yan? Yan ba ang sinasabi nila na ang ginagawa nila ay para sa taong bayan? Yung mga ining ginagawa nilang imbestiga kay BP Sara, ang sabi nila kagustuhan ng taong bayan. Saan yung mga pirma dyan na nagsasabi na ang taong bayan ay paimbestigahan si BP Sara sa kanyang confidential fund? May mga tao ba na nagsabi na imbestigahan nyo si BP Sara dahil yan nangungurakot? Pansariling interes nyo lang yan, sabihin nyo.
Kaya kawawa tayong taong bayan ito. Tingnan nyo, itong purpose, napakaraming umaasa dito. Tapos ngayon, kapag mangyari yan sinasabi ni Senador Amy Marcos, biruin mo, 4.4 million ang hindi na po makakatanggap. Grabe. Inuuna kasi yung yung ayuda-ayuda, yung akap eh. Samantala, yung purpose, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ka makakatanggap yan. Yung akap, yung ayuda, isang bis ka lang makatanggap yan, wala na yan, ubos na yan. Saglit lang yan. Kaya ang purpose, napakalaking tulong yan. Puro lang kasi imbestigang nangyayari dyan eh. VP Sara lang ang dinidikdik nila eh. Dapat gumawa na sila ng batas o pagandahin na lang yung trabaho nila para sa mga mahihirap. Tapos sabihin pa nila dyan pag nag-imbestiga na kailangan daw malaman ang katotohanan ng taong bayan. Dahil yan daw ang gusto ng taong bayan. Bakit? Nagsabi bang taong bayan na imbestigahan nyo si VP Sara? Sino nagsabi nun? May mga pumirma ba? May mga pumirma ba na mga sir, imbestigahan nyo po si VP Sara dahil yung pundo niya may anomalya. Samantala, si Castro lang ang nag-ano dyan, nag-open niya na dapat imbestigahan si VP Sara. Eh simple, gagawin ang paraan yan dahil magkalaban sila. Kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte yan eh. Magkaawayan sila. Kaya humahanap ng paraan para makaganti. Hindi ang taong bayan dyan ang gusto para imbestigahan si VP Sara. Maraming ang galit ngayon eh. Napakaraming galit sa ginagawa nila kay VP Sara. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila. Kung talagang gusto ng taong bayan yung ginagawa pag-imbestiga kay VP Sara, basahin nyo po ang mga comment dyan. Basahin nyo po at nang malaman nyo kung gusto ba talaga ng taong bayan yung investigation na yan. Basahin nyo po mga sir. Kaya panawagan ko na lang sa inyo sir, sana sir, tulungan nyo naman po yung mga mahirap, gumawa naman po kayo ng mga batas na para talaga sa mga mahirap, para sa taong bayan. Gaya ng mga nagmamahalan na presyo, ngayong December, nagtataasan ng presyo, yung mga langis ngayon nagtataasan na. Pagtaas ng langis, taasin ang presyo. O, sino apektado? Mga mahirap. Mga mayayaman, wala yan sa kanila, pero yung kaming mga mahirap, kami talaga pong kawawa. Sana sa susunod maibalik man lang ang mga Duterte dahil yan lang po talaga ang pag-asa ng bayan. Pagdasalan lang po natin na mga idol yung bansa natin na hindi malubog talaga ng malubog. Grabe na mga pangyayari ngayon. Ano na lang ang nangyayari ngayon pang personal lang pampolitika na lang talaga ang nangyayari sa bansa ngayon. Hindi na nakapokus talaga sa taong bayan o sa mga naghihirap o nag-ikaos na kababayan. Pansarili na lang talaga. Kadismaya mga idol. Kaya sa mga purpose member na tatamaan ito sa sinasabi ni Senador Amy Marcos, sana magdasal lang tayo na hindi yan maging totoo, hindi yan matutuloy. Para tuloy-tuloy pa yung pagtanggap nyo ng purpose dahil napakahirap po pagka mahirap tayo at wala tayong tulong galing sa gobyerno. So yun lang mga idol, kaya kung bago lang kayo sa channel ko, huwag sana kalimutan mga idol mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Solid po tayo mga idol. Ingat po kayo. God bless po sa inyo mga idol.